Sino-sino nga ba ang apat na gods na nagahari noon pa? Bali during Skypiea arc nga in chapter 287 inintroduce sa atin ng anak ni Kalgara na si Moose ang patungkol sa apat na gods. Ito nga daw yung God of the Sun, God of the Forest, God of the Rain, at God of the Earth. Kaya naman sa video nga na to aalamin natin kung sino-sino nga ba itong apat na Diyos na to. Sino-sino kaya ang pasok sa criteria ng mga gods na to at sino-sino ang nag-e-exist na sa ngayon. Sa mga hindi nakakaalam nagawa na nga natin ng video itong topic na to 4 years ago na. Pero dahil nga sa maraming na-reveal in the past years na mga misteryo sa kwento ng One Piece, especially itong mural sa Elbaf, sa tingin ko nga na ito na yung tamang oras para i-update itong theory na to. Kaya naman kung malinaw na game, umpisa na natin itong topic natin. So ang unang ang na-reveal na God sa mga nabanggit ni Moose obviously na yung God of the Sun. Una nga itong nabanggit sa naging laban nila Jinbei at Husu. Sinabi nga ni Husu na nung time daw na nakulong siya sa Merijua, may ilang preso daw na kasamahan niya na naniniwalang maliligtas sila ng Sun God Nika. Itong warrior nga daw na to hindi yung typical na mandirigma dahil saya nga daw ang dala neto sa mga nakapalibot sa kanya. Later on nga, during sa latter part ng Wano arc, ni-reveal na yung Gomu Gomu no Mi pala na alam nating devil fruit ni Luffy. It turns out na ang totoo palang pangalan neto Hito Hito no Mi Model Nika. Yes guys, itong mismong Sun God ang devil fruit ni Luffy. Kaya naman technically nga nag-e-exist na currently itong Sun God at sa katauhan nga yan ni Luffy. Bali kung isa-summarize nga natin yung pinagmula ng devil fruit na Sun God Nika ang obviously nakauna-unahang Sun God. 800 years ago naman dahil sa ni-reveal na silhouette na itong si Joy Boy malamang na siya yung naging Sun God sa era niya. At sa current era naman ito nang si Luffy. Sa iba't ibang mythology nga sa mundo dinidepect itong God of Earth bilang isang babae. Sa Greek mythology nga nandyan si Gaia. Sa Norse mythology naman nandyan si Joru. Sa Chinese mythology naman nandyan si Hotu. At marami pang iba. Kumbaga dahil ang pinoportray ng Earth life o buhay. At alam naman nating ang mga kababaihan ang nagbibigay ng buhay. Ito nga yung perfect narrative para sa Earth. Ngayon dito nga papasok si Im Sama. Yes, hindi pa nga nire-reveal kung ano yung gender niya. Pero all throughout nga sa kwento ng One Piece simula nung ma-reveal itong karakter niya, lagi nga siyang kinukonsidera as babae. Sa tingin ko nga nag-lead tayo sa ganitong conclusion dahil sa appearance niya. Mukha nga siyang babae. Kung babalikan nga natin itong chapter 1155 nung time na pumasok si Sebek sa flower room. Bukod nga kay Imu nakita rin natin itong si Ganku. Nakasuot nga siya ng belo at itim na pangmadreng damit. So kung i-assume natin na ganito rin yung suot-suot ni Imu hanggang ngayon at meron lang siyang corona, most likely nga na babae talaga siya. Bali sinasabi nga na itong si Gaia daw na God of Earth ang nagsilang sa napakaraming titans or yung mga kilala nating mga Olympian gods. So ang keyword nga dito yung mga gods. Sa mundo naman ng One Piece alam naman nating ang hari ng mundo o ang technically na nanay ng mga nagfi-feeling na mga gods na celestial dragons, pati na ng mga gods knight itong si Imu. Since siya nga ang leader ng mga ito, siya ang nagbigay ng kakayanan at powers sa mga ito. Isang ebidensya pa nga itong nabanggit ni Rax D. Sebek in chapter 1162. Nung time nga na nagtataka itong sila Garp at Roger kung sino daw ba itong si Imu, which nung time na to sumanib siya kay Gorosei Saturn ang sinabi nga lang ni Sebek kung siya daw ang tatanungin tatawagin daw niya itong world. So world o mundo? Mundo or yung Earth? Bale ang huling ebidensya nga natin na itong si Imu ang God of Earth nakasaad sa mismong mural. Itong part sa Harley text na sinasabing the Earth God Rage and with its serpent of hellfire shrouded the world in death and darkness. Bale sa statement pa
nga lang na yan, ang may imagine na kaagad natin itong si Im Sama. Ang tingin ko ngang God of Rain itong si Monkey D. Dragon. So bakit natin nasabing ito si Dragon? Dahil during chapter 100 nga nung time na kamuntikan ng patayin ni Buggy itong si Luffy, nakita nga nating nagkaroon ng ulan. Bukod sa ulan meron ding malalakas na kidlat at napakalakas na hangin. Lahat nga ng ito nangyari na present itong si Dragon. Kaya naman ang haka-haka nga ng marami maaaring related daw sa weather itong devil fruit powers ni Dragon. Bali personally nga hindi ako naniniwalang lugia o paramisia itong devil fruit ni Dragon. Mas naglilin towards nga ako sa isang mythical Zoan. Bakit? Dahil ito nga yung currently na meta o yung devil fruit na masasabi nating superior sa lahat. Nakita naman natin na mythical Zoan itong devil fruit ni Luffy, di ba? Ngayon kung mythical Zoan nga itong devil fruit ni Dragon, ano kaya ito exactly? Bali dito na nga papasok itong mural ng Elbaf. Gaya nga nang nabanggit ko sa mga recent videos natin kung itong napakalaking creature nga sa far left si Imu at itong malaking ibon naman sa gitna si Loki, we can assume na itong napakalaking creature naman sa kanan yung mismong devil fruit transformation ni Dragon. Nag-conclude nga tayo ng ganito dahil sa mga X na marka na itong serpent creature na to. Very similar nga ito sa X na marka rin sa muka na itong si Dragon. So possible na kung si Loki at ang devil fruit niya may kakayanan na mag-produce ng lightning at snow base sa latest chapter, posibleng itong devil fruit naman ni Dragon may kakayanan na mag-produce ng lightning, wind at rain. Kaya naman itong si Dragon nga ang masasabi nating God of the Rain. Sa part naman ng Forest God, I assume na ito si Loki. Bakit? Dahil base nga sa mural, nakita nating pinoprotektahan ng napakalaking ibon itong napakalaking puno sa gitna. Which is alam naman nating ito ang nagre-represent sa Elbaf, ang Tree of Adam. At dahil nga sa ang sinisimbolize ng forest, obviously mga puno, pasok nga si Loki sa pagiging Forest God. Sa part naman ng Harley text, nakasaad nga dito itong sentence na the forest god tamed demons. So possible kaya na at some point itong si Loki ang makakapag-tame o makakapagpaamo sa mga naging demons na sila Brogy at Dory. Ito kaya yung sekretong kakayanan ni Loki na ipinagtataka ni Imu nung time na mapatay ni Loki si Harald. Anyway, ano bang thoughts nyo sa apat na gods na to? Sino-sino sa tingin nyo itong apat na Diyos na nabanggit in chapter 287? Kung may speculation nga rin kayo kung sino-sino ang mga ito, malaya nga kayong i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!